Okay, pwede na po tayong tumanggap ng inyong mga katanungan. Unang tanong po mula kay Ivy Reyes. Gusto ko yung inyong mga reaksyon, ha? Hi, Yusek. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantoco's death revealed cocaine overdose and remains an open investigation. Since he's part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Amy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Ginagamit ng ibang mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Unang-una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage ni FL o ni First Lady ng unang ginang. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Naturingan journalist, mga dating spokespersons, hindi marunong mag-imbestiga ng sarili. Hindi sila nagiging journalist, kundi nagiging propagandista ng kanilang mga sinusulong na interes. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Kahit kayo po mismo ay maaaring mag-imbestiga sa nasabing lugar, sa Beverly Hills Police Department, para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, ang parting yon ay dinagdag lamang. Nag-start ang mga salitang, and I quote, "and the cause of initially suspected to be drug overdose," up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Ito ay mga gawain upang masira ang unang ginang, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito para sa pampersonal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. At meron din po siyang kasamang PSG. Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel ni Mr. Tantoco. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities, March 8. Kung pwede po nating maipakita sa monitor. March 8, makikita niyo po sa screen na mayroong konsyerto para sa Filipino. Makikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nilang mga tao doon sa vicinity? Kaya po yan ay dinagdag lamang. Nandito naman po yan sa Facebook ng unang ginang. Pero kahit ito po ay nasa Facebook at ito po ay naire-report naman, pilit nilang binabago ang kwento at nakakalungkot dahil kapwa Pilipino ang kanilang niloloko para sa kanilang personal na interes. So muli, sa mga journalist na nagpapanggap na kayo journalist, pero lumalabas na kayo propagandista, maawa po kayo sa bansa. Maawa po kayo sa taong bayan. Huwag niyo pong lokohin ang mga Pilipino.
Sunod na tanong, Tina Maralit, Manila Times. Good afternoon, Yusek. Last July 12, the country commemorated 9 years of the arbitral ruling on the West Philippine Sea favoring the Philippines. The Chinese Foreign Ministry again refused to recognize this and remarked that the arbitral decision is nothing but a piece of waste paper and fundamentally flawed with obvious mistakes. What is the palace's take on this? Parang nadinig na po natin yan nung nakaraan pa. Na ang sinasabing arbitral award ay isang papel na dapat lamang ibasura. Hindi po ganyan ang paningin at pananaw ng kasalukuyang administrasyon. Nagsalita na po si Secretary Tess Lazaro, nagsalita na rin po si Secretary Gibo Chodoro, pati na po si Secretary Anyo. Isang tagumpay po na mapaalam sa buong mundo kung ano ang ipinaglalaban natin at kung ano ang para sa Pilipinas at para sa taong bayan. Muli, ang Pangulo hindi isusuko ang soberenya, ang karapatan ng bansa at ang taong bayan, kahit kanino pa man. Follow-up lang po, Yusek. What would the palace like to convey to the countries who continue to stand by the Philippines with regard to the issue on the WPS? Muli, tayo ay lahat Pilipino. Dapat po tayo ay nagkakaisang ipaglaban kung anong meron tayo. Manatili po tayo maging pro-Philippines, makabansa, makabayan. Huwag natin tularan ng iba na not pro any country. Thank you. Next question, Ace Romero, Philippine Star. Yusek, a year after the ghost employee scandal at the Bangko Sentral, no, the two former monetary board members, Aquino and Tolentino, have not faced any charges. No, the BSP said no legal action was taken against them as the matter now lies with the Office of the President. Since the President already emphasized the need to ensure accountability in the government, will he push for the filing of charges against the two former board members, monetary board members of BSP? Patungkol po sa mga criminal cases, yan po ay sakop na po ng Ombudsman. Ang patungkol naman po sa administrative case ay sakop po ng Office of the President. Sila po ay natanggal at mutan academic na po ang patungkol sa administrative case. Okay, tignan na lang po natin kung may maisasampang kaso sa kanila na magmumula sa Ombudsman. But will the Office of the President support any effort to file legal actions or criminal complaints against the two former officials of the Central Bank? Aaralan po yan dahil sa ngayon po tinanggal sila at yun naman po ang nais ng Pangulo. Ang nais ng Pangulo ay maging malinis ang kanyang administrasyon at kung may dapat na managot, dapat lang managot. Salamat po. Next, Rich Bon Quevedo, Tribune. Good morning, Yusek. Clarify ko lang po, ma'am, yung resignation po ni ERC. Ano ba yung, may reason po ba siya na ibinigay? Or ano rin po yung surrounding, ano po ba siya? Was it forced resignation, part of the courtesy resignation, or on her own decision po? Irrevocable resignation po kasi ang kanyang ibinigay. At yun lamang po ang aking maibibigay sa kasalukuyan. Okay pa. Question lang din po, Yusek, kasi may statement po si Senator Raffy Tulfo about online gambling. He is hoping that, isingit ko lang po ito, he is hoping that in the upcoming SONA magkaroon po ng somehow decision si President Marcos regarding the banning of online gambling. Ang mga pagpapasyang ganito po ay talagang pinag-aaralan kung ito ba'y makakaapekto sa ekonomiya, makakaapekto sa mamamayan, at hindi po tayo maaaring magpadalos-dalos dito. Dahil minsan ko po, kapag ka po mismo ang legal at license na mga online gaming sites ang iyong ibaban, mas dumadami ang mga illegal na online gaming sites. At yan po ay mas nakakaapekto sa ekonomiya. So pinag-aaralan po yan ng Pangulo. So wala po, ma'am, na ongoing po, ma'am. Right currently po, ma'am, may discussion po ba with the
President Marcos and concerned agencies regarding po dito sa issue na to kasi nagva-viral na po siya and across all industries na po parang naapektuhan na rin siya. May discussion po ba with? Opo, pinag-aaral po siya. On my part na lang po, Yusek. In relation to the upcoming SONA, may last time po kasi nagkaroon ng parang letters na natanggap si President Marcos from yung mga supporters niya, yung mga gusto po magpahatid ng mga mensahe. This time po ba may ganun po ba ulit na pangyayari? Something that the Filipinos would want to hear from the President or something that would help the President decide on his agenda in the next 3 years? May ganun po ba? Meron po. Meron po. Meron pong ganyan. Malalaman po ba namin dito, Yusek, or abangan na lang po namin sa... Mas masarap yung exciting part sa SONA. Diba? Thank you po, Yusek. Next, Dexter Cabalza, Inquirer. Good afternoon po, Yusek. About po dun sa Maltese passport po ni Secretary Gibo Teodoro, kahapon po nag-clarify na yung DND na Secretary Teodoro already renounced his citizenship, Maltese citizenship, back in 2021. And they said na the motive of this rumor is clear and known to Sec Teodoro. The timing of the article adds to this motive. Can the palace comment on this, and what do you think? What does the palace think na motive for this rumor? Ang makakasagot po ng motibo na yan ay tanging sa Secretary Gibo Teodoro. Ang masasabi lamang po natin ngayon, the President gives the confidence to Secretary Gibo. Secretary Gibo still enjoys the trust and confidence of the President. But ano po ba, alam po ba to ni President Marcos Opo. beforehand? Alam po, kasi nasa records naman po yan. Even the COMELEC, pati po yung Commission on Appointments, alam po nila to. Next po, Marisol Halili, TV5. Yusek, magandang hapon. Just to follow up on Tantoco case, I would like to reiterate that Senator Amy Marcos issued a statement urging Malacanang to release a comprehensive report about what happened, the whereabouts of the First Lady. Do you see a need for this? Are you going to heed to this call? Nagsalita na po ako ngayon. Pinaliwanag na po natin lahat ng mga katotohanan. So, wag po tayo kasing maniwala masyado sa drama, sa gimmick, sa gawa-gawang kwento. Siguro din tayo po bilang miyembro ng media, kaya din po natin alamin kung ano ba talagang katotohanan dito. So, sinasabi ko na po, yung police report na yan, it's a fake document. Pero how's the First Lady, Yusek? Walang, okay lang siya. Alam niya kasi po yung katotohanan. Sa totoo lamang po ayaw niya sana ito nang lumaki pa dahil ang administrasyon na ito ay para ipakita ano bang ginagawa ng Pangulo, anong trabaho ng Pangulo, at paano ba kami magtrabaho para sa taong bayan. Pero pilit na ginigiba, pati ang unang ginang, para maapektuhan ng Pangulo at ang kasalukuyang administrasyon. Pero wala pong ikinababahala ang unang gilang dahil alam po niya ang katotohanan at makikita mismo ang mga records na yan. So ang dapat mabahala dito, yung mga naninira sa kanila dahil hindi nila magigiba sa gamit na to, ng mga fake news na to, ang administrasyon na ito. Chris Jose Remate. Good afternoon, ma'am. Ma'am, tumaas po yung trust rating ng Pangulo noong May 38%, ngayon June 48%. Ano po yung nakikita nating factors na nakatulong para po tumaas yung trust rating ng Pangulo despite po ng political noise at pamumulitika laban sa kanya at sa administration po? Oo nga no, kahit na sobrang panggigiba sa kanya ng mga obstructionist na ito na walang magawa kundi manira na manira at hindi makita magagandang trabaho ng Pangulo. Sa ating palagay, yung mga taong, mga respondents dito, na siyang naging parte ng survey na ito ay nakita nila kung ano ba ang ginagawa ng Pangulo at ng administrasyon. Pero tulad po na sinabi natin,
Masaya naman na nakikita na po ng taong bayan ang ginagawa ng administrasyon. Pero muli, uulitin po natin, ang numero po ay hindi po magiging factor para sa Pangulo na magpakampante. Dahil kahit ano pa pong numero ang lumabas sa survey, tuloy-tuloy lang po ang ating Pangulo at ang administrasyon na to na magsilbi at magtrabaho. So ma'am, parang sinasabi niyo po na numbers lang naman ito po. Kasi ma'am, si VP Sara po, 61% ang trust rating niya. Ano po kayang gagawin ng gobyerno para man lang makadikit doon sa trust rating ng... Wala po kaming gagawin kundi magtrabaho. Magtatrabaho po kami na magtatrabaho at hindi po kami magbabakasyon hanggat sa kakayanin. Trabaho lang ng trabaho. Thank you po. Sunod po, Chloe Hufana, Business World. Hi, Yusek. Updates naman po sa upcoming Washington trip ni PBBM. Sino-sino po yung mga imi-meet niyang mga community and 3 days, 4 days lang po ba siya doon or balak niya pa pong lumipad sa ibang part ng US? Okay, sa ngayon po, hindi po natin mabibigay yung detalye, pero pagdating po niya, ibibigay po namin ng report. Yun naman po talaga ang dapat. Kapag kayo nagbabiyahe, ibibigay namin ng report kung anong dapat na i-report para sa taong bayan. So, after na po ng trip niya yung updates? Yes, opo. Thank you, sir. Asahan niyo po na magre-report siya. May mga ibang magtatanong. Christian Soares, Radyo, sa Istrenta. Hi ma'am, follow up lang po doon sa resignation ni ERC Chair De Malanta. May confirmation na po ba kung tinanggap ito ni Pangulo? Actually, yun din po ang tinatanong ko kanina. Okay. Wala pa pong sagot sa akin at kapag ka po nagsabi na sa akin, kahit wala pong press briefing, mamaya po ay maibibigay ko sa inyo. Once naman nabigay po sa akin yung katugunan patungkol dyan. Thank you po. 2 questions, ma'am. Okay lang po. Tuesday, New DCWB. Hello, ma'am. Follow up lang po, ma'am, sa SONA. Sabi nyo, past weeks ay baka itong following weeks makapagbigay na kayo ng other details. So, may we know, ma'am, kung ano ba ang magiging tema ng SONA ni Presidente, kung mayroon na po bang, kung siya na mismo yung gumagawa ng kanyang magiging speech, or ano po ba yung iba pang mga detalye ng SONA niya? Sa ngayon po muli at hindi pa rin po ako nabibigyan ng anong detalye, pero ito po ay piniprepare na po ng Pangulo. Siya po mismo ang nag-aaral at kung ano kanyang isisiwalat at i-report sa SONA. At kapag ka po nabigyan ko po kayo, kahit hindi nyo na po ako tanungin, ilalagay ko po agad sa press briefing natin. Okay, thank you po. Last question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Quick follow-up lang dun sa Tantoko. Are legal actions being contemplated, lalo na dun sa mga nagpakalat nitong fake na police report, especially that this concerned the First Lady po? Pag-aaralan po yan. Mukhang napapanahon po, pero pag-aaralan po. Hindi po dapat manatiling ganito na dahil isang journalist o isang parte ng media nagsasabi ng kasinungalingan, at maaaring paniwalaan ng mga kapwa natin Pilipino. So nakakalungkot po yun. At medyo nakakahiya. Ngayong araw ay makakasama natin si Energy Secretary Sharon Garin at Transport Secretary Vince Dizon upang magbigay sa inyo ng detalye ukol sa Malampaya Project at New Katiklan Airport Terminal. Magandang araw po, Sec Sharon and Sec Vince. Magandang hapon po. Good afternoon po. Okay. Alright. Kahapon pa pumunta kami sa Malampaya. Lumipad lang kasi hindi pa pwedeng bumaba tayo doon. Pero we visited the platform ng Malampaya. Ang Malampaya po is 23 years old na. And ito po nag-supply, nung umpisa 40% of the Luzon requirement. Now it's down to 20%. Kasi kumukonti na rin yung reserve. Pero ang pagbisita ng presidente was purposely also to visit yung nagdi-drill na ship na dumating. It's drilling now, three wells.
Camago, Malampaya East, and then ang Bagong Pag-asa. Dalawa po, maganda yung prospects. Yung Bagong Pag-asa po is parang prospective pa lang. Titignan pa natin kung meron. Pero we are very excited kasi mukhang may maganda yung mga chances ng ating mga wells ngayon. I wanted to show sana yung isang slide. Pwede natin pakita yon. If you meron o hinahanap mo pa. Okay. But I'll show it to you later, ano. So I'll turn it over to Vince muna. Yeah, go ahead, okay. Vince. Magandang hapon. Kahapon din, nagpunta ang ating Pangulo sa Boracay, Katiklan Airport at kagaya nung nakwento ni Sec Sharon kanina, yung kwento sa Katiklan, ganun din. No? Matagal nang pinaplano ito, sabi nga ni Mr. Ramon Ang, 2009 pa dapat sinimulan. Nakalipas ang 3 administrasyon at hindi nagawa, hindi natapos. Kaya nagpasalamat si Mr. Ramon Ang sa ating Pangulo na finally magagawa na ang bagong terminal despite all of the challenges over the past more than 10 years. Magagawa na at hindi lang masisimulan kung hindi ang commitment ng San Miguel at ang ng Megawide ay matatapos siya sa loob ng 2 taon. So by 2027, tapos na ang bagong terminal na napakaganda at napakalaki para sa Boracay, Katiklan. So ito'y nakaka-excite at nakakatuwa, lalong-lalo na para sa ating mga turista na talagang minamahal ang Boracay bilang one of the most beautiful tourist destinations, one of the most beautiful beaches in the world. Magkakaroon na ng world-class passenger terminal by 2027. So ito pong balik lang ako dun sa exploration natin. So nagdi-drill sila today, no? Dumating sila a few weeks ago lang. Etong Viking na nagdi-drill. Magdi-drill yan mga 1 kilometro ng lalim and then it will drill around 2 kilometers more. So mga 3 kilometers yan. Ganun ka impressive ang tinatrabaho nito. 3 wells pa yan, hindi lang nag-iisa. So, anong expectations natin? Within the year, we will know kung meron nga or wala, kung ano yung pressure dyan sa wells natin, especially the 2, Camago and Malampaya East. Ang isa, we're hoping, and I think we are quite optimistic about it, etong Bagong Pag-asa na additional na source natin. What is the importance ng mga wells na to or ang ginagawa ng Malampaya? Kasi this provides energy also to the country and it's indigenous. Kahit maggera man kung saan-saan na part ng mundo, safe tayo, maproprotektasyon na natin kasi atin yon. And the prices will maintain, we can maintain, and the supply we can maintain. Mapipredict natin, hindi yung dependent tayo na nag-import palagi tayo. Kasi, like yung gasolina natin ngayon, ini-import natin from Middle Eastern countries, nagkagulo doon, pababa na naman siya. But if we have our own source, which is basically actually electricity, no? This will make sure that our prices are steady. And then ang second is once we know na meron nga, siguro mga kailangan nila mga 6 o 1 taon para i-connect na yan sa Malampaya natin. And then by next year, late next year, we will have electricity from the new wells already. Do you have the slide already? Or wala pa? Or i-explain ko lang. So ang isa ko lang na i-emphasize, ang Malampaya was awarded in 2001. If we have the slide, just show it. 2001 yan. Nag-operate siya, 1989. 89 na award. Nag-operate siya 2001. More than 10 years ang development yan. 10 years siya na para i-construct lahat, i-study and everything. And then,
hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin yan, supplying so much of our electricity. Pag nakikita nyo sana yan yung kung ilan ang mga contracts ang ginawa ng mga previous administration. Si President Marcos, 30 contracts. Ang sunod niyan, pakonti ng pakonti. Ayan. Nakita nyo ba? 30 contracts during, 158 contracts during Marcos Sr. Then, during Aquino, kumukonti siya, 34 contracts, Ramos 38 contracts, during Estrada time 18, Arroyo 22, Aquino 16, Duterte 6. Talagang bumabagsak siya. We should have done the Malampaya extension and exploration 10 years ago, at the very least. If it takes 10 years to develop Malampaya original, siguro naman dapat naisip na natin yan, magkakonti na. And that is why why not just because I'm here standing in front of you, no, as a secretary, pero I think this is commendable in a sense na nagawa ngayon ang extension, and it will extend Malampaya for another 10 years. Kung hindi ito ginawa ngayon, mauubusan tayo ng gas. So, with this administration, we have 3 contracts already given out, and we have 8 more pending. Dalawa dyan, the first hydrogen contracts, first in the world, 2 contracts for BARM, first time also. So 8 yung total niyan. And that's what the government needs to do At na-recognize ng presidente natin na if we want energy security, if we want security and where we get our power, then we need more drilling. So hopefully Malampaya will be successful. And I think with the trend ngayon na padami na yung mga kontrata na we are awarding, then I think the president is not just concerned of your energy needs today or until 2028. I think is concerned of the long-term needs of our country na eto 10 years pa to, alam niya 10 years pa to yung epekto nito, pero he wants this to secure the future of the next generation. So that's why he went there, and I think he deserves such talagang tama yung ginawa na in-extend ka agad ang Malampaya contract because now we are secure for the next 10 years, up to 2037. Thank you. Okay? Questions? Mr. Nadalo, Newswatch Plus. Hi, Sec. Good morning. Kay Energy Secretary Garin po. Sec, apart from Malampaya, ano pa po yung mga energy sources na tinitignan? Because during an interview with Secretary Manalo early this year, sabi niya po, open pa rin ang Pilipinas for a joint oil and gas exploration with other countries, including China. So ang position po ba ng DOE ay tuloy-tuloy pa rin itong mga joint oil and gas talks po with other countries and even with China? It's not about who is exploring, where we are exploring na. Mahirap ka mag-explore, mag-invest ka ng $100 billion o $1 billion kung medyo disputed ang area, no? So, on the safe side, let's say, we have many possible investors. Ito yung mga bagong contracts. For example, we have a company from Australia, from Israel, from the US, ano pong mga countries natin? UAE, so different companies, different countries, no? For example, sabihin ko lang na ang investment nito, total nito, yung bago, mga $43 billion ba ito? US dollars. Ang potential ng mga bagong so malaking investment to sa mga foreigners, but they're very interested in the Philippines. I think nakita nila yung magandang investment opportunity, not just the opportunity, pero yung climate natin na it's time for them to come in. So nakita nila na we have the right policies and leadership
para mag-invest ng $43 billion. So, kaya marami po, hindi lang po Chinese ang interested, kundi marami pong ibang countries. So just a follow-up, ma'am. So is it right to say na hindi po natin ipa-prioritize yung mga areas na disputed at the moment? Because sabi mo parang sayang din ng time and effort kung disputed pa yung area. Because Justice Carpio said na yung Reed Bank hindi natin na-explore dahil po sa kulang yung political will. Ano pong stand ng DOED? We have offered those areas, but there are no takers. So I don't think the investors would risk it also. Meron nga tayong existing din na contract na nandun na on that line, so, but it hasn't been explored yet because there are still uncertainties na. Next, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Secretary, magandang tanghali po. Secretary, kahapon nga nag-flyby si Pangulo doon sa Malampaya area, no? And sabi niya rin doon sa social account niya, social media account, na papaubos na nga yung reserve. Ang tanong, Secretary, bakit ngayon lang sinimulan yung drilling operation? Magandang tanong at tamang tanong po yan. We should have started the drilling by 10 years ago, I would say. Kasi paubos siya by 2027 eh. Maubos na siya by 2027. So, or 2030. Mga 27 or between 2027 to 2030. Depende kasi kung sinong expert ang kausap mo. Ano. Pero, ngayon, buti na lang, ni-extend ng presidente ang kontrata ng Malampaya at inobliga sila na mag-drill ng new wells. What is impressive with this new contract, with this extension, magagawa po ng Malampaya natin. They've started they were extended 2023. Nag-drill sila today, and they will discover this year. They will find out if there is gas there, and if there is gas, pwede na silang magbato ng gas sa power system natin. So 23 hanggang 2026, 3 years lang under the leadership of the President, because minadali. Kasi kailangan yan, kasi may Coast Guard ka na nagproprotect yan. There is BOC that has to, kailangan mag-import sila ng equipments, immigration sa mga tao. So, well-coordinated kasi ang gobyerno natin ngayon. So, kaya mas mabilis at this is the first time that it's an all-Filipino consortium. So, kaya I think, for the love of the Philippines din, kaya mas mabilis sila. And Secretary, kanina nabanggit nyo na maganda yung prospects natin doon sa drilling operation. Anong indication yung nakita natin para sabihin natin maganda yung prospects natin? Based on the studies done, ang geology ng area, di ko lang ma-technical yan kasi hindi ko rin siya ma-technical. Pero according to the survey, the studies na ginawa ng ating operator ng Malampaya, there is a good possibility. Tsaka parang meron silang observations na because they are drilling already. Meron silang observations that they are, every day they are more positive about the prospects. So, I'm not sure if I have the liberty to disclose all that Pero yun lang, na maganda yung prospect because the studies have shown it, and then yung findings nila while drilling it, mukhang maganda yung prospect niya. Salamat po, Sec. On the two wells, on the two wells, Camago, and yung isa kasi prospective, but I think we will find out this year also. Salamat po, Sec. Next, Clay Pardilla, PTV. Good morning po, Secretary Garin. How prepared is the government kung wala pong makita or kaunti lang yung supply sa mga dinitrill? What will happen to our power supply? Thank you. We will continue, and I think yung isipin na wala. But our plan is to have a good energy mix. It's not just purely gas.
There is also, we want more gas, then we can also import, ano. That doesn't make us energy secure, pero at least that will ensure that we have kasi meron na tayong mga dalawang in this term of the president, there are the only regasification facilities have been completed. So kaya natin mag-import na ngayon. Now, if there is still the other option is to push more renewables, because there is so much interest in the Philippines on renewable energy, and as you know already, 85% of the foreign direct investments is on renewable energy. So marami pong gustong mag-invest dito sa Pilipinas. But on the other side, we still have coal, gas, renewable, and all the other technologies. Pero meron pa rin tayong options. But we will know. No, we need to recalibrate our targets if we find out this year that medyo konti siya. Okay. Next again, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kay Secretary Dixon sana. Sec, magandang tanghali po. Kahapon nagpunta rin si Pangulo doon sa Katiklan Airport. And we heard na matagal na palang request na ayusin yung airport, Sec. And my question is... tagal na talaga. Tagal na. Anong deciding point ng government para finally maayos na ito and kayang ayusin ng 2 years? Alam mo, tingin ko ito yung commonality nitong dalawang binisita ni Pangulo kahapon, no? Itong Malampaya at itong Katiklan. No? At marami ding iba pang mga proyektong ganito, no? Na sad to say, no? Nakakalungkot na hindi na-delay dahil nga hindi na-actionan, no? Nitong mga nakaraan na administrasyon. For whatever reason, no, hindi natuloy. Pero ang sabi nga ng Pangulo sa amin ni Secretary Garin, nung magkasama kami kahapon, kailangan talaga itong mga matagal nang nabinbin na proyekto na napakalaki ng benepisyo sa ating mga kababayan, kailangan matuloy na finally. Isipin nyo na lang yung Malampaya, sabi ni Sec Sharon kanina, 10 years pala dapat nakapag-drill na tayo, no? Kung na-extend lang yung kontrata. Unfortunately, hindi nangyari yon. Itong Katiklan, nakwento ni Mr. Ramon Ang kahapon, na nagsimula ang San Miguel dyan, 2009 pa. Maraming challenges, pero sabi niya, sayang ang panahon. Sabi niya, no? At maraming mga nagawa sana, no, dati. Pero ang importante, hindi na siguro dapat tayong bumalik pa, no? Ang importante ngayon is nagdesisyon ng Pangulo, sinabi ng Pangulo, tapusin na yan para sa kapakanan ng ating mga kababayan sa electricity at ngayon dito sa Boracay, Katiklan. So I think it's the President's decisiveness, his boldness, and his quick action to finally put things into motion. And ang Katiklan matatapos na sa 2027, ang bagong terminal. Ang tagal na. Alam naman natin lahat kung gaano kaliit ang terminal sa Katiklan, no? Hirap na hirap ang ating mga kababayan, hirap na hirap ang mga turista. Sayang, no? Napaka gandang destinasyon ng Boracay. Pero at least ngayon, sigurado na tayo na 2027 may world-class terminal ng Boracay. At by hopefully this year, magagaman natin na meron tayong dagdag na gas sa Malampaya. Sec, if you may, ano ba yung mga naging challenges for the past 10 years doon sa Katiklan? Madami. Right of way is number 1. Maraming mga pagbabago. Dahil siguro sa pagbabago ng administrasyon, ayoko nang pumunta sa mga detalye. Siguro naman, naagagan nyo pa naman yung mga nangyari noon. Nakikwento dyan yung sinimulan na ng San Miguel, ang isang terminal building. Pero dahil ata nagkaroon ng pagbabago sa leadership, hindi natuloy yun. Kaya may makikita kayo, di ba? Pagpunta nyo ng Boracay, may mga poste doon na nangangalawang na, di ba? So, sayang lang. Pero ang maganda ngayon is, sabi ng Pangulo, tuloy na natin yan ngayon. At ang commitment ng San Miguel at ng Megawide is by 2027, tapos na. So, finally, matatapos din. Next, Chloe Hufana, Business World. Secretary, pardon me po for steering away from the Katiklan topic, but I'd like to ask po what happened during the CAB and
Australia meeting po nung July 11 regarding sa plan natin to increase yung seats for Australia flights? I'm not at liberty to say that, to inform the public about that yet, because there's still ongoing talks with ongoing air talks. So, we will make the proper announcements very soon, in the same way that we made the announcements when other air talks were concluded. Pero, kasi makukompromiso din yung posisyon natin kapag tayo nagsalita. Kailan po yung target natin, sir? Hopefully soon, in the next couple of weeks, matatapos na. And kay Secretary Garin po, also steering away from the topic of Malampaya, Secretary, si ERC Chair po, Mona, resigned last week. So, ano po yung reaction niyo doon? And ano na po mangyayari sa ERC since mahirapan na po sila mag-reach ng quorum? Opo, but ERC is actually not under DOE. It's our regulator, so it's not under us. It's under the Office of the President. But will be complications nga, kung dahil kung wala siya, kasi mababawasan, kasi I think 2 will retire, and then there's the chair, so parang dalawa na lang sila, no? So last lang quorum. So I think the Office of the President will act swiftly naman to address that. But unfortunately lang, I thank you for the question, kasi I don't want the stakeholders to think that there is a major overhaul of the energy industry. Kahit po sa DOE po, kahit umpisa ko pa lang, lahat po ng mga directors namin, USEC, ASEC, we will continue with the same. Meaning also, we will continue with the policies na bakit kami na successful in attracting all the investors. We will keep that up. We will continue with the policies that are effective. We will do away with the policies that are not helpful to the country. So, as far as DOE is concerned, we want to maintain continuity, and we want to assure our stakeholders, our possible investors, that there will now be changes, major changes in the policies of DOE. Ang ERC, I think it's the same. It just so happens na magre-retire yung dalawa, kaya nagkataon lang yan. But it's not within our jurisdiction actually to comment. Thank you. Thank you po, sir and ma'am. Next question, Jean Mangalos, PhilippineStar.com. Good afternoon to Secretary. Question for Secretary Garin. Yeah. I'd like to follow up on a question about the investments in disputed areas. Is it safe to say that, the tensions with China have cost us potential investments in energy? Definitely. Because no investor will risk millions or billions of pesos when they are not sure kung secure sila. Even Malampaya, which is way within the 9-dash line, binabantayan rin yan po ng ating mga Coast Guard, lahat even the Department of National Defense is well informed of their activities, just to make sure that they are safe, not just from our neighbors, but also any other elements, no? So, kailangan talaga, kasi major activity and major investment yan. So, in that sense, kung nandun ka sa disputed area or near it, the legitimate investors will shy away from that. May rough estimate tayo kung how much yung potential na nawala sa atin? I cannot say that now. We can give it to you and get back to you. Pero alam ko lang meron kaming isang project na Service Contract 72 na parang nandun siya. So they're still figuring out. It has good potential, pero hindi pa sila makadecide kung paano nila umpisahan, no? Sa West Philippine Sea po yung contract? Apo, nasa 9-dash line. Okay. Is it clear? Thank you, guys. Salamat po. Thank you very much, Sec Vince and Sec Sharon. Okay. Para sa soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sang-ayon sa paninindigan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na ipinaglalaban ng pamahalaan ang soberanya ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng diplomacy,
capability, building international partnerships, at mapayapang pamamaraan. Patuloy din sa nahinihikayat ng Marcos administration ang taumbayan na suportahan ang gobyerno upang igiit ang 2016 South China Sea Arbitral Award bilang pundasyon ng national sovereignty. Sa Pulse Asia survey na ginawa noong June 26 hanggang June 30, 73% ng mga Pinoy ang gustong ipagpatuloy ng pamahalaan ang sovereign rights ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kasalukuyang ginugunita ng bansa ang 9th anniversary ng Arbitral Award, patunay na nagpapatuloy na commitment ng Pilipinas sa rule of law at sa UN Convention on the Law of the Sea or UNCLOS. Ang nasabing award ay nagpawalang bisa sa historic rights at 9-dash line ng claims ng China. Isang kumpirmasyon sa sovereign rights ng Pilipinas sa loob ng exclusive economic zones sa bansa. Nilinaw din dito ang maritime status ng ilang mga features sa South China Sea at nakukundina sa panggugulo sa mga Filipino vessels at environmental destruction na dulot ng pagbuo ng mga artificial island. Naninindigan ang Marcos administration na nanatiling legally binding at nagsisilbing cornerstone ng international maritime law ang arbitral ruling na siya ring nagsilbing gabay sa national policy, kabilang na ang Philippine Maritime Zones Act at nagpapalakas sa legal at operational posture ng bansa. Upang mas mapanatili ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente, nagpapatuloy ang Malampaya Phase 4 drilling project sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na makatutulong upang palawakin ang supply ng kuryente sa bansa. Layon din itong patatagin ang energy security para sa mas tuloy-tuloy, sapat at abot-kayang kuryente para sa taumbayan. Personal na nagsagawa ng flyby si Pangulong Marcos Jr. kahapon sa Malampaya Phase 4 project area. Ang Malampaya ang nagbibigay ng 20% na kuryente ng Luzon na siya namang nagpapailaw sa ating mga tahanan, paaralan, ospital at mga tanggapan. Ngunit paubos na ang reserba nito dahilan upang isagawa ang Phase 4 drilling project para makakuha ng panibagong energy source at mapanatiling tuloy-tuloy ang supply ng kuryente para sa mas mura at maaasahang elektrisidad. Habang pinapalawak ang paggamit ng renewable energy, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas abot-kayang kuryente at pagbibigay ng seguridad sa supply ng enerhiya sa bansa. Ang mga hakbang na ito ni Pangulong Marcos Jr. ay pag-usad tungo sa minimithing mas maliwanag at mas maunlad na bagong Pilipinas. Para paunlarin ang ekonomiya at pagandahin ang passenger experience, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang groundbreaking ceremony ng bagong passenger terminal building sa Katiklan Airport. Ayon sa Pangulo, makakaasa ang mga pasahero na matatapos ang Megawide Construction Corporation ang pasilidad sa loob lamang ng 2 taon. Giit pa ni Pangulong Marcos Jr., layunin ng New Airport Terminal Project na paunlarin ang tourism industry ng Pilipinas at mag-iinganyo ng mga turista mula sa iba't ibang mga mundo. Magkakaroon ang bagong terminal ng enhanced check-in counters, high-tech security screening areas, modern baggage handling systems at improved boarding gates upang mapaiksi ang pila at waiting time ng mga pasahero. Inaasahan na makakatulong sa lokal at national economy ang bagong passenger terminal, lalo na't 8% ng kabuuang GDP ng bansa ay galing sa industriya ng turismo. Binigyan diin naman ni Transportation Secretary Vince Dizon ang kahalagahan ng public-private partnership upang pagandahin pa ang transport infrastructure sa bansa. Ayon sa kalihim, malaking ginhawa ang mabibigay na makabagong transport infrastructure projects gaya ng New Katiklan Airport Terminal sa ating mga kababayan, lalo na't maraming domestic at international passengers ang dumaraan dito upang makarating sa Boracay. Nitong 2024 lang ay 4 million passengers ang dumaan sa Katiklan Airport, ngunit inaasang aabot na sa 7 million na biyahero ang kayang i-accommodate nito kada taon sa oras na matapos ang bagong building. Makakaasa ang mga pasahero sa malinis at ligtas na pasilidad, mas maayos at mabilis na daloy ng mga pasahero,
at maginhawang paglalakbay sa bagong Katiklan Airport Terminal. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigpit na binabantayan ng Philippine Coast Guard ang dalawang Chinese PLA Navy warships at ang China Coast Guard vessel na namataan sa layong 69 nautical miles sa Cabra Island, Occidental Mindoro, sa loob ng exclusive economic zones ng Pilipinas. Sa 9th anniversary ng 2016 na South China Sea Arbitral Award, nababahala si Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro sa patuloy na hindi pagkilala ng China sa nasabing ruling at sa illegal, coercive at aggressive actions nito. Naniniwala si Secretary Lazaro na ang pagpapatatag ng kaayusang nakabatay sa mga alintuntunin at mga pagsulong ng Arbitral Award ay nakasalalay sa diplomasya. Sang-ayon din dito si Defense Secretary Gilberto Teodoro at naniniwala na ang pagdepensa sa sovereign rights at jurisdiction ng Pilipinas ay hindi isang act of provocation, kundi isang sacred at fundamental duty ng bansa at pagpapakita sa responsibilidad ng pamahalaan para sa bayan. Binigyan din ni Secretary Teodoro na ang liderato ni Pangulong Marcos Jr. ay kumikilala sa international law hindi bilang isang principle kundi bilang isang lifeline. Isang matibay na deklarasyon na ang tanging lehitimong gabay sa kilos ng mga bansa ay sa pamamayani ng batas at hindi kailanman ang pamumuwersa ng kapangyarihan. Ayon kay National Security Advisor Eduardo Año, hindi mabubura ang anumang uri ng pananakot at misinformation ang final at legally binding arbitral ruling. Kabilang na ito sa matatag na pandaigdigang batas at patuloy na nagsisilbing tanglaw para sa lahat ng peace-loving countries na nagtataguyod sa rule of law. Sa ilalim ng Marcos administration, kasama ang kapangyarihan ng international law, hindi aatras ang Pilipinas para sa laban sa soberenya sa West Philippine Sea. Sa layuning mapataas ang kalidad ng edukasyon sa Pilipinas at pag-aani ng pamumuhay ng mga Pilipino, inaprubahan ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ang 6.793 trillion pesos proposed budget para sa susunod na taon. Sa ginanap na cabinet meeting sa Malacanang kaninang umaga, binigyan diin ni Pangulong Marcos Jr. na sisiguruhin na ang 2026 budget ay hindi lamang pang economic growth, kundi maiangat ang buhay ng bawat Pilipino at ang susunod na mga henerasyon. Sa ilalim ng Marcos administration, mahalaga ang kapakanan ng bawat isa at ang kinabukasan ng taong bayan tungo sa mas progresibo at maunlad na bagong Pilipinas. At dito na po itatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.